Sa loob ng bahay, kinamusta naman ng iba ang tahimik na sina Brent at Vince. Nakaban kayo? Hindi na. Nakaban kayo? Hindi ko alam mararamdaman. Halo-halo, te. I guess yun yung hard part for me, yung hindi yung pagiging nominado. Siguro yung mga rason kung bakit ako nominado. Overthink talaga ako, kuya. Baka yung mga mabasa ko hindi ko kayanin. Samantala, sa garden area, ang ibang boys na pag-usapan naman ang pagiging malayo sa kanila ng magkaduo na Brent at Vince. Ako, aminin ko, bro. I always want to play with everyone. Yeah. And, dude, it's hard to make aya to them kasi ako, I'll be honest, nahirapan akong ayain sila. Yeah. I always make aya, but it comes to a point na sila, hindi ko na ayain kasi... Minsan parang Yes, ayaw no. din nila. Yeah. Kasi he said that he doesn't feel like belong. Kaya daw nag-iisa na lang siya. Oh, so but is there a time na we make him not feel belong? I mean, inaaya siya pag group setting. Pag nagsumasali naman siya, kinakausap naman. So I wanted to ask you guys kung ano yung nakikita nyo rin kasi baka hindi ko lang nakikita. Hanggang sa... Ayun na, sila na. CR na ako. Getting an opportunity to know it, I really wanted to para I can learn din kung ano ba talaga yung rason na hanggang ngayon ako pa rin yung nominated. Ready, guys? Sa buong stay ko dito, wala pa naglakas loob sa akin na i-confront ako, kuya, over an issue or if ever man may nabasa man akong ganun. Kinakatakot ko yun, kuya, kasi wala talaga akong idea. Brent and Vince. Ay, nako. Opportunity talaga to na mapakinggan ko yung mga gustong sabihin sa akin ng mga housemates. Let's go, Aki Mahal. Silang dalawa ang pinaka-isolated from us boys. Every time us boys are together, lagi silang nasa labas lang. May sense of guilt, pero at the same time, gusto ko rin malaman nila. We feel the detachment. We feel like he can't receive what he gives. Minsan, he throws jokes. Nambubuli din siya, but then, he can't take a joke. Hindi ako nag-agree yung hindi ko kaya tumanggap ng joke. Kaya kong tumanggap ng joke, pero kasi talaga yung joke na na-offend ako is joke na sa likod ko. Kakapasok lang niya sa bahay, may nabitawan na po siya agad na salita na hindi po kami naging komportable. May lungkot, but then again, alam ko naman na tatanggapin nila yun full-heartedly, kuya. Both of them is hard to open up and talk to them. Kasi nag-isolate sa grupo. Nung nabasa po namin yung mga nakasulat dun, I guess I can say na we really made the right decision. Madami dun talaga was regarding my isolating. Sa utak ko, dami ko na iniisip na rason na mas malala pa sa mga nabasa ko kanina, kuya. Hindi maayos ang choice of word niya sa pagkakausap sa amin. May time na na-offend ako sa reaction niya nung may nagawa akong mali nung weekly task. Alam ko sa sarili ko na ile-let go ko na lang lahat ng mga yon, yung past, kasi tapos na din naman na at hindi ko na kayang baguhin yun. Nagkulang lang po sa effort para damayan kami or damayan namin siya. Sina Brent at Vince nagbigay muna ng mensahe sa mga kasama. Totoo naman talaga yung mga nabasa ko. Siguro ito din talaga yung parang opportunity na makinig sa inyo. Sapat na yun, na malaman ko man lang. Ako, I think sa mga nabasa, yung natamaan ako or para sa akin, siguro isa doon yung pag-isolate. Siguro explain ko lang sarili ko bakit I really don't like being emotional in front of other people. So, pag may pinagdadaanan ako or mabigat yung dibdib ko, usually the best thing I can do is really separate myself. It's really how I cope. I guess it's something I
couldn't really change about myself. I'm just gonna ask for more understanding. Yun lang. Thank you guys.